Sa Diyos magtiwala ka. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Laging tagumpay. Laging tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Ang buhay kay Jesus ay tagumpay. Hallelujah! Sabay-sabay po natin sigaw ang ating bagong cry sa wikang Ingles. In Christ Jesus, we agree that we have the victory in 2023. Sa Tagalog naman po, kay Kristo Jesus, tayo ay magkaisa sa tagumpay at panalo sa taong 2023. Hallelujah! Sige po, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Bigyan po natin ang best clap offering natin sa Panginoon.
Narito po ako sa Bahrain at malapit nang umuwi. Mga ilang oras na lang pauwi na po ako. Nag-record na po kami ng video para sa ating Thursday celebration para sa inyo. Manalangin po tayo. Panalangin po natin ay matagpuan kayo ng broadcast na ito na nasa mabuting kalagayan. Thank you, Lord. So sa araw na ito ay patuloy po tayong mananalangin para sa bansang Israel, ang bansa ng Panginoon. Kahit hindi tayo makapunta roon physically, ay kasama naman natin sa ating puso na may taimtim tayong nananalangin para sa Kanya at ganoon na rin para sa ating bansang Pilipinas. Thank you, Lord. Ano ang pinapanalangin natin para sa Israel? Ano kaya ang papanalangin natin? Una, ang spiritual na kaligtasan ng Israel. Dahil marami po sa kanila hindi kumikilala na si Kristo ang kanilang Mesaya. Maraming mga Hudyo ang sumusunod sa kanilang pananampalataya, kagaya rin ng ibang tao. Merong sumusunod ng masinsin o seryoso sa pananampalataya. Yung iba, kaunti. Yung iba naman, walang pananampalataya at all. Maliwanag na nasasaad sa Biblia na walang ibang daan papunta sa Ama sa Langit kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Ang mga Hudyo ay walang ibang daan para sa kaligtasan. Ito ay dumating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Mesayas na Panginoong Hesukristo. Kung mananampalataya sila sa Panginoong Hesukristo, then maliligtas din po sila. Panalangin po natin. Lord, magkaroon po sila ng gutom at pagnanais na makakilala sa Panginoong Hesukristo na sila sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon Hesukristo, mabuksan sila sa marami ng mga messianic prophecies, Lord, mula sa Old Testament or Covenant na nasagawa na ng Panginoong Hesukristo. Buksan yung kanilang mga mata, Lord, na ito na nga po ang kanilang Messiah. Siya na nga ang Messiah, ang Panginoong Hesukristo. Lord, I pray mabuksan ang kanilang mga mata at isip na makita nila ang Panginoong Jesus o Yeshua ay ang Messiah o tagapagligtas na pinangako sa Biblia. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. So be it, Lord. Thank you, Jesus. At dahil nga po sa pangyayaring gyera sa Israel, ay lumaganap ang takot. Hindi lang sa Israel, kundi sa banda roon, di ba? Kundi sa Middle East, at hindi rin lang sa Middle East, kundi sa buong mundo. Nagkakaroon na ng anxiety ang mga tao. Meron nga daw report na doon po sa Israel mismo, ay kung naglalakad yung mga tao nakatulala na sa dami po ng mga nabomba sa kanila. Ganon din siguro sa kabilang bakod ng mga Palestino na sila rin ay natamaan din naman ng mga bala ng Israelita. So talaga pong away po yun. So maraming tao nawawala ng pag-asa at ayaw na halos tumawag sa Diyos. Mahirap po yun, di po ba? Pag-uusapan natin ngayon ang takot sa kinabukasan. Dahil marami natatakot ngayon. Paano natin i-handle ang takot natin? Ano po ang katapat nito? Ano po ang katapat ng takot? Ang katapat po dito ay ang pagtitiwala sa Diyos. Na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang takot sa kinabukasan o takot dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan ay isa sa pinakamalaki at pinakamahirap na takot na maaring nating harapin. Yung hindi mo alam ang bukas. Ano kaya, di ba? So, ngayon pa lang nagwo-worry ka na, natatakot ka na. Parang ayaw mo nang harapin kung ano yung dapat mong harapin. Dahil sa bukas, nakasalalay, nakalagay ang ating mga takot, di ba? Kasi di mo alam hindi mo alam. It's unknown. Kaya doon po ang dami nating takot. Hindi natin alam anong kakainatnan nitong gyera na to. No? So, ang ano po natin, hindi natin alam o fear of the unknown. Talagang common po yan sa atin. Hindi mo pa nga alam ay takot ka na. So, hindi natin alam pero takot na tayo. At kapag natakot ka sa takot, di ba? Takot ka na, natatakot ka, ay lalo ka naman magiging matatakotin.
So, ayaw mo ng matakot at tatakot ka na baka matakot ka. So, lalo ka nagiging matatakotin. Kaya nga po ang mga tao ay nai-interes sa bolang kristal, 'di ba, mga panghuhula, horoscope, 'di ba? Sa kamay binabasa yung mga linya mo, 'di ba? O kaya sa mga dahon-dahon, iba't ibang panghuhula. Gusto nilang malaman ang kanilang hinaharap. Gustong malaman kung anong mga mangyayari, 'no? Parang sa gano'n manipulate nila ang mga pangyayari para sa sariling pabor. Subalit kahit anong pilit nating malaman pa kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan ay hindi natin magagawa. Tignan niyo nga yung mga manghuhula, 'di ba? So, dami na sa nilang nahulaan na parang sa kabutihan nila, 'di ba? Pero hindi nila nagagawa. O sa ibang tao, maaring mapagod ka lang at masipayo, ma-discourage ka dahil mga hula hindi naman nagkakatotoo. Sa totoo lang, hindi natin kabigatan o burden ang alamin eksakto ang mga mangyayari kinabukasan. Iniisip niyo ba yan? Parating iniisip ang bukas. Actually, hindi mo burden yan. Huwag mo nang pabigatin ang buhay mo para bukas. Okay? Meron pong mas mainam na paraan kesa sa diyan na parati kang iniisip anong bukas. Burden na burden ka, bigat-bigat. Ito ay ang pagbuklat at pagbulay-bulay ng kanyang salita or Biblia. Pag ikaw ay nagbubulay-bulay ng Biblia, mababasa mo dun na mabubuhay ang mga salita. At minsan, sabi mo, Lord, kinakausap mo ba ako? Diba? Nasasaad sa Isaiah 40 verse 28. Isaiah 40 verse 28. Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba nyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napagod. Sa isipan niya ay walang makaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Isaiah 40 verses 29 to 31. Maganda pong pagbulay-bulayan natin dyan. Sa wikang Ingles, basahin po natin. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord, they shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen. Isaiah 40, 28 to 31. Napakaganda pong katotohanan yan. Ano? Isa po yan sa mga verses na pinanghahawakan ko. No, talagang sa buhay na to, sa maharap tayo sa buhay, talaga may mga challenges. So, para tayo mga agila, hindi tayo nag-give up. Amen? Hindi tayo nag-give up. Minsan may takbuhan tayo, pero magpalakas tayo, tayo ulit, takbo ulit. Kaya nga po, imbes na natatakot tayo kung anong hawak ng ating kinabukasan. Diba, uncertain kasi ang future, hindi mo alam eh. Kahit manghuhula ka, hindi mo alam ang future mo. Di ba? Parang nafe-feel mo lang kung anong mangyayari. Di ba? Parang meron lang katiyakan. No? Hawak, hindi natin alam kung anong kinabukasan, ay maaari tayong magtiwala sa ating Panginoon na may hawak nito sa kinabukasan ng bawat isa sa atin. So, sino may hawak ng kinabukasan natin? Ang Panginoon. Ang Panginoon nating hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. Hallelujah! I-claim niyo po yan. Hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailan
paman. At heto pa ang magandang balita, ang Diyos natin ay walang hanggan, di ba? He's eternal. No? Ang pag-ibig niya sa atin, walang hanggan din ang pag-ibig niya sa atin. Magpakailan paman. No? Kasama na yung future mo, di ba? Yung future husband mo, yung career mo, yung mga dreams mo, yung future, kasama na po yan, no? Na sa mga plano ng Panginoon. So, bakit ka matatakot? Parati ka lang sumunod sa Panginoon, makinig ka sa Kanya, mabuhay ka na ayon sa ninanais niya, then we will be good. Amen? Romans chapter 5 verse 8. Roma 5 verse 8. Ngunit pinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga taga-Roma 5:8. Ang ibig sabihin po nito, namatay ang ating Panginoon, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. Nung tayo makasalanan pa, namatay na ang Panginoon para sa atin. Hindi na niya inintay na magbago tayo, maglinis tayo, maging gudi-gudi tayo, di ba, bago siya mamatay. Hindi, makasalanan pa tayo, namatay na siya. Talagang pinagbayaran niya yung ating kasalanan. Nilinis niya tayo at inayos niya ang buhay natin. Pinagplanuhan na tayo ng Panginoong Jesus. Nais niya magagandang bagay ang mangyari sa buhay. Super ganda ang plano niya sa buhay mo, sa buhay ko. Minsan, syempre, maraming mga sabihat, di ba? Pero we learn. Kasi ang tao, meron tayong sariling desisyon. Meron kang free will, ito yung pinapagawa ng Lord, ayaw mo naman, di ba? Or nakalimutan natin, or tinamad tayo, or di tayo nakinig. Kaya minsan yung consequences nakikita natin sa buhay natin. Sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, lahat ay nilalang. Is the Creator, the Bible says. Lahat sa Kanya nilalang. Siya ay nagpakababa at nagbigay ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Siya ang ating buhay at liwanag. At siya ang patotoo na walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Pinatotoo na niyan. No? Hindi lang siya nagsabi, ginawa pa niya. Yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Meron ka pa bang mga bagay na pinanghahawakan ngayon na hindi ka aya-aya, na hindi mo mabitawan dahil sa takot, na kapag binitawan mo ito ay apektado ang future mo? Meron ka bang mga ganong bagay na ayaw bitawan kasi baka maapektuhan yung future mo? Sa pamamagitan ng panalangin, ay hingin mo sa Diyos na tulungan kang masurrender ang mga ito. Marahil nasa sitwasyon kang di ka nais-nais sa harapan ng Diyos. At ito'y alam mo, hindi ko na yan iisa-isahin pa. Sa pamamagitan ng prayers, ay humingi ka sa Diyos ng tulong upang ito'y masurrender mo. Magtiwala ka sa Kanyang walang hanggang kabutihan at pag-iibig. Prayers lang po. Amen? So tayo po ay manalig na sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay nakakalapit sa Panginoon. At pag lumapit ka sa Panginoon, there is no condemnation. Hindi ka uusigin. Hindi sabihin, ikaw talaga, ang ganyan ugali mo, hindi kita patatawa. Hindi po eh. Ang Panginoon, sobra ang habag, sobra ang pagmamahal niya sa atin. Paglapit lang natin, susi na po yun ng kanyang pagpapataw. Yung pag-amin natin, ang kasalanan natin. At hinihiling, Lord, ayoko na po nito. Diba? Alisin niyo na po ako dito. Okay? So, wag na po itong maging tukso sa akin sa pangalan ni Jesus. Pag sinabi po natin, tinutulungan po tayo ng Panginoon. Makita mo, ikaw ay lalaya mula sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay mo. Kasi may mas maganda siyang plano para sa iyo. Amen. Parati tayong magpasalamat sa Panginoon. Lalong-lalo na sa mga salita niyang iniwan para sa atin. Praise God. Thank you, Lord. Pagpapalain ka ng Diyos. At ang unang hakbang ay ang ating pagkilala sa Panginoong Hesukristo, pag-anyaya sa Kanya sa ating puso. Sabi niya, I stand at the door and knock. Diba?
kumakatok pala siya sa puso natin. Ang sino mang magbukas ng kanyang buhay, magbukas ang pintuan ng kanyang puso at imbitahin siya sa loob ng buhay niya, siya po ay darating. Siya ay makikiisa sa atin. Sabi po sa Romans chapter 10 verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig, ito yung nagwe-welcome ka na kay Lord, di ba? Si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magbuli ng Diyos sa mga patay at ay maliligtas ka sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga tiga Roma chapter 10 verses 9 and 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Importante pula yun. Yung ating pananampalataya sa puso ay nilalabas natin sa ating bibig. Huwag po natin kalimutan yan. Romans 10 verses 9 and 10. So tayo po ngayon ay magkakaroon ng panalangin, no, tungkol sa kaligtasan. Kung susundin niyo po ang panalangin ito, ano lang naman to, outline lang po ito. Pero kayo po talaga ang magbubukas ng puso ninyo sa ating Panginoon. Ito po yung prayer of salvation. Paano natin tatanggapin? Kailangan po ilakas nyo yung pagsalita ninyo. I-verbalize ninyo ang panalangin ito. Sabihin nyo, Ama, sumunod po kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Kinikilala kita na ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit paglipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Ako po'y sumasampalataya, Panginoon. Buhay ka sa mga panahon na ganito, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang unang umibig sa akin. Ikaw ang kumakalinga sa akin. At sa oras na to, Panginoon, tinatanggap kita. Inaanyayahan kita sa aking buhay. Wala pong mangyayari sa buhay ko kung wala ka, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpahayag, Lord, na ako makasama mo, Panginoon, sa buhay na ito. Thank you, Lord, sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, Amen. Amen. Praise God. Kung ginawa mo yan, napakasimple po, di ba? Pero ang Panginoon, hindi siya complicated eh. Pag naniniwala ka sa puso mo, sabihin mo yon, then that's it. Ang sabi sa Bible ngayon, ang estado mo, ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah! Hindi ka lang anak ng magulang mo dito sa lupa. Pero ngayon, registered ka in heaven, anak ng Diyos. Sinulat yung pangalan mo sa kalangitan. Amen. Thank you, Lord. At bilang anak ng Diyos, makakapunta po tayo sa ating Ama any time of the day. So yung panalangin po ay napaka-effective. Amen. So kung nais niyo po ng Biblia, padadalan po namin kayo ng libreng CP ng Biblia. Mag-chat lang po kayo or sumulat po kayo. Ando po yung address natin sa ating website, jcsgo.org. Okay, so puntahan niyo lang po yon para ma-mail namin sa inyo ang inyong New Testament Bible. Basahin niyo po yan. Yun po yung istorya ng nangyari sa inyo ngayon, buhay natin na tinouch ng Lord sa oras na ito. Thank you, Lord. Ngayon, iniimbitahan rin po namin kayo na makipag-isa sa fellowship dito po sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Ang address po natin is 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Tuwing linggo po, nagsasama-sama ang mga believers of Christ, mga sumasampalataya kay Kristo, umaawit tayo, nakikinig tayo ng salita. Napakaganda po ng presensya ng Panginoon sa lugar na yan. Marami nakakawala mula sa mga oppression, depression, mga gumagaling po dahil sa presensya ng ating Panginoon. Punta po kayo sa Sunday, alas 9 ng umaga. Salamat po. Ngayon naman po ay tutuloy na tayo sa
baptism of the Holy Spirit. Ito po yung overflow ng Holy Spirit. Kanina po, tinanggap mo si Kristo, ay nandun na po ang Holy Spirit. No? Pinapasok mo din ng Holy Spirit. Ngayon naman po, kailangan yung Holy Spirit. Hindi siya manatili doon. Andun siya, pero nag-overflow din po sa atin. Bakit po natin kailangan ito? Dahil kailangan po natin ito sa pagharap sa mga problema natin sa mundo. Kung wala pong tulong ang banal na Espiritu sa atin, sayang naman. Nais na nais siya tayong tulungan, nais siya tayong turuan, nais siya tayong bigyan ng katalinuhan. Di ba yan ang kailangan ngayon? Wisdom, katalinuhan, understanding ng bawat isang tao. Kahit ang dami mo nang nag-graduate sa school, kung wala kang wisdom, di ba, wala kang, alam mo yan, sapat na application sa lahat ng mga gagawin mong desisyon, yung galing sa Diyos. Nako, ang hirap po, yung taong walang wisdom, di ba? Ang tawag po doon, hangal. So, minsan, doctorate ka pa, PhD ka pa, nagsisilbi ka sa gobyerno, pero ang ginagawa mo sa gobyerno, nagko-corrupt ka, so walang wisdom po doon. Tama po ba? Example lang po yun. Alam na ako tinutukoy. Pero importante po na hingi tayo ng wisdom sa Lord para yung buhay natin maging maayos at umunlad. Sabi po sa Matthew chapter 3 verse 11, "As for me," John the Baptist speaking here, "As for me, I baptize you with water for repentance, but he who is coming, Jesus Christ, after me is mightier than I. And I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire." Amen. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa akin. Hindi nga ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya ako sa banal na spirito at sa apoy. Mateo chapter 3 verse 11. Ito po yung baptism of the Holy Spirit. At paalala pa rin po sa atin, no, sa Biblia, "Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit." Kasi yung wise spirit din po yun eh. Pero sabi niya dito, "Be filled with the Holy Spirit." Ephesians chapter 5 verse 18. So may choice ka. Tama po ba? Huwag daw tayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Efeso chapter 5 verse 80. Nananawagan po sa mga Kristiyano, dapat mapuspos tayo ng banal na spirito. Minsan ang tagal mo ng Kristiyano, wala kang kapuspusan ng banal na spirito. Amen, iniintriga mo pa ang Holy Spirit. Ay, hindi na yan totoo, wala nang Holy Spirit ngayon. Sino man may sabi sa'yo? Andito po, pinababa ng Panginoon Kristo ang Holy Spirit. Kaya ngayon may ministry pa siya sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon. Actually, tumutulong po siyang magdala ng mga tao para kay Jesus. Kaya minsan magugulat kayo pag nag-share kayo, mga tao talagang tumatanggap sa ating Panginoon. Is the ministry of the Holy Spirit. Amen. So kung nais niyo pong tanggapin ang banal na spirito at siya ay mag-overflow sa ating mga buhay, una, naisin po natin, i-desire po natin, "Lord, I need you. Sometimes I feel so dry, Lord. Wala ang kagana-gana na yung buhay ko, Panginoon. Ngayong Kristiyano naman po ako. Pero parang bumaba yung level ng enthusiasm ko. Lord, kailangan kita." So kailangan po isabihin natin sa Kanya yung need natin sa Kanya. Pangalawa, surrender po natin lahat yung mga nakasuksok pa sa puso natin, yung mga madidilim na bagay, yung mga kasalanan. Minsan sarili natin hindi natin mapatawad, di ba? Yung mga familiar sins, di ba? Yung paulit-ulit mo na lang ginagawa ng mga kasalanan, surrender po natin yan. And the Holy Spirit will help us. Yung parati ka na-oppress, parati ka na-depress sa isip mo, takot ka. No? You know, the fear is a spirit. Spirit of fear. Nandiyan po yan. Konting kibot lang, natatakot ka. Konting bad news lang. Parang mawawala na yun. Nawawindang ka na. Diba? So we need the power of the Holy Spirit. Yan naman po ang inaalok niya sa atin. Kasi nasa atin rin po yung desisyon. Kung Kristiyano ka na, then you ask for the baptism of the Holy Spirit. Amen. Praise God. So ready na po kayo?
Tayo po'y mananalangin and then I will minister the baptism. At sa ministry na po ito, bibigyan kayo ng Holy Spirit ng prayer in tongues. This is the kind of prayer na kailangan po natin. This is a weapon of warfare. Ang prayer na to hindi naintindihan ng kaaway. So pag nagpe-pray ka from your heart, then the Holy Spirit, dinadala niya yung prayers na yan sa langit. Siya nagtuturo sa atin ng prayers na yan na hindi pwedeng i-decode ng kaaway. Amen. So mararamdaman mo, lumalakas ka. Diba, dati yung mga problemang nakakaplakda sa'yo, tumba ka agad, diba? Pero ngayon, yung mga problema na yan ay easy, diba? Although mahirap, pero alam mo, hindi ka natutumba agad o hindi ka napipilayan agad sa mga problema. Tama po ba? So we need the power of the Holy Spirit. So mananalangin po tayo ng surrender and then hihingiin po natin ang bautismo ng banal na Espiritu sa iyo. Pupunta po ito sa bahay mo. Walang imposible sa Panginoon. May internet ka man, sa ibang planeta ka man, di ba? Kung hihingiin mo ang bautismo ng banal na Espiritu, you will receive it. The overflow of the Holy Spirit sa buhay mo. Amen. Praise God. So ready na po ba kayo? Sige po, i-pray po natin ang pagnanais natin. Sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat o Diyos sa bautismo ng banal na Espiritu, the overflow ng Holy Spirit sa buhay ko. Ninanais ko yan, Lord. I desire it, Lord. Ninanais ko yan para ako'y magkaroon ng kalakasan, para ako'y magkaroon ng wisdom or understanding at katalinuhan sa araw-araw kong pamumuhay. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita, Panginoong banal na Espiritu. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw ay pinababa ng aking Panginoong Hesukristo para ako'y tulungan. Lord, ngayon humingi ako ng tulong sa inyo at ninanais ko po ang overflow po ninyo sa aking buhay. Taas mo yung kamay mo and I will minister to you the baptism of the Holy Spirit. There's no hindrance kahit sa cyberspace, aabutin ka ng banal na Espiritu. At pag dumating yung tongues, pag dumating yung mga syllables sa isip mo, ilabas mo sa bibig mo. Kung la or mama or papa, ilabas mo lang yan. Magtutuloy-tuloy na po yan. Magdidikit-dikit. Magkakaroon ka na ng lengguwahe mo. And this is the prayer of the Holy Spirit. Amen. Supernatural po yan. Exclusive yan sa mga followers of Jesus, sa mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo. Binibigyan niya tayo ng kalakasan through that prayer of the Holy. Hindi po yan memorized, hindi po yan naintindihan ng kaaway. Maliwanag po ba? So when I minister the baptism of the Holy Spirit, just in case may mga nilagay na syllable sa iyo, sa puso mo, ilabas mo. Okay? Minsan naman, mamayang gabi mo yan, pag nagpe-pray ka, bigla mong dadating yan sa isip mo, ilabas mo. Tama po ba? Amen. Thank you, Jesus. And you will receive it. Hindi naman pinagkakait ng Lord. Ang baptism of the Holy Spirit, naisip mo lang, i-desire mo lang. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord, sa bawat isang humihiling, Lord, at nagnanais ang bautismo ng banal na Espiritu, ang overflow sa kanilang mga buhay. Lord, ng kalakasan, Lord, ng guidance, Panginoon, para sa kanila. Pag ng bawat isang naririto ngayon, Lord, na nakataas ang kamay, humihingi ng baptism of the Holy Spirit, the overflow of the Holy Spirit sa kanilang buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. And now, I minister the baptism. Be baptized, overflow with the Holy Spirit sa iyong buhay. Open your mouth, just speak in tongues, hayaan yung mag-flow ang prayer na to mula sa inyo. You are being baptized in the Holy Spirit. Ngayon, lumalabas po yan. Siya po ay nag-overflow sa inyong buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, pagpatuloy nyo lang po yung tongues na receive nyo. It may be a simple tongue. Tuloy-tuloy lang po. Kung yan, tuloy-tuloy nyo lang po, magde-develop po yan. Tomorrow, mag-pray kayo, mamayang gabi, bago matulog, mag-pray kayo in the Spirit. And thank God, magpasalamat kayo sa Diyos na nakatanggap kayo ng bautismo ng banal na Espiritu. Congratulations! Kung meron po kayong katanungan, ilagay nyo lang po sa chat and we will try our best na sagutin yung mga katanungan ninyo. Amen. Praise God. Ngayon naman po, didiretso na tayo sa prayer for healing.
Ang Jeremiah ay sinasabi po sa atin, Jeremiah 33 verse 6, "Behold, I bring to it health and healing. I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. Ngunit paggagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan." Thank you, Lord. Jeremiah 33:6. At dahil nakaugpong tayo sa Israel, dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, naging naugpong tayo sa bansang Israel kung ano ang kanilang blessing na rin natin. Kaya ngayon sila ay merong dinadaan ng hindi magandang bagay, may giyera doon. Kasama rin tayo doon sa panalangin. Tama po ba? Hindi na sila iiwanan na sa magagandang panahon. Friends tayo. Tapos ngayon meron silang trouble. Kalimutan na natin silang panalangin. Wag po. Lalo natin po silang, dahil sa kanila, naugpong tayo sa blessings ng Panginoon. Ang kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na rin sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Sa English po, He Himself bore our sins in His body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, sa mga sugat niya, you have been healed. Ikaw ay gumaling. So ngayon po, alalahanin natin, grabe yung malalalim na sugat na yon. Tiniis po ng Lord John. Diba? Nang sa ganun, ginawa niya yon. Para nang sa ganun, tayo makaranas ng kagalingan. So lahat po ng mga may sakit ngayon, yung nais nyo na ng touch of God sa inyong puso. Hindi po ako ang manggagamot, si Lord po ang manggagamot. At tayo po ay sinasabi lang natin yung nakalagay po sa kanyang salita, sa kanyang Biblia, na sa pamamagitan ng mga sugat niya, ikaw ay gumaling. At ngayon, padadala po natin ang salita ng Diyos. Kunin niyo po yan, paniwalaan ninyo. Kung meron kang kapatid na may sakit at hindi pa siya mananampalataya, ikaw mananampalataya para sa kanya. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Ikaw ang manampalataya. Ang pananampalataya ang susi po dito. Kung hindi niya kayang manampalataya, mag-agree ka sa salita ng Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus, dinalapit po namin sa inyo lahat po ng mga may sakit ngayon, Lord. Ikaw ang nakakilala sa kanila, Panginoon. Father, sa pamamagitan ng mga sugat na natamo mo doon sa pinaparusahan ka bago ka ipako sa krus ng Kalbaryo, even yung mga pako, Lord, yung mga latigo, Panginoon, nagkasugat-sugat, Lord, ang iyong buong katawan. Lord, sa pamamagitan ng mga sugat na yan, Lord, kami nagkaroon ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, we receive, Lord, tinatanggap namin, Panginoon, ang kagalingan na yan. Kami nananampalataya, Panginoon, sa iyong salita. Sinabi mo na yan, Lord, at yan ay patotohanan mo. Salamat po, Diyos. Salamat, Lord, sa napakaraming patotoo na narinig namin even nung last October 15, Lord, sa anniversary dito sa JSSU. No? Yung mga gumaling, Panginoon. Lord, parang mga imposibleng kaso, pero pinagaling mo, Panginoon. Lord, we apply this, Lord. Yung anointing na yan, Lord. Healing, Lord, sa lahat ng nakikinig. Yung mga matagal nang may diabetes. In Jesus' name, Lord, we arrest, Lord, that sickness in the name of Jesus. Lord, kung ano man, Lord, yung mga sakit nila, may Alzheimer's, oh God, Lord, may dementia. In Jesus' name, Lord, tinatalian namin, Lord, ang maruming sakit na yan sa kanilang mga isip in the name of Jesus. Get out of them sa pangalan ni Jesus. Lord, yung hindi mapakali, hindi makatulog, Lord, we speak peace, Lord, sa kanilang mga puso. Heal, Lord, lahat yung mga may insomnia, Panginoon, hindi makatulog sa gabi. Salamat po, Panginoon. Lord, yung mga ligalig, Lord, yung mga anxious, oh God, Lord, yung mga nade-depress, na-oppress in Jesus' name. Touch them, Lord. Touch them, oh God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang kinikilala naming manggagamot. We give you the praise, the honor, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. So, kung kayo po ay nakatanggap ng kagalingan, i-chat nyo lang po at sa susunod nating pagkikita, babasahin po natin yung mga pinadala ninyo.
Salamat po. Praise God. So tutuloy na po tayo sa isa pang bahagi ng ating programa ngayon, ang generous giving. At ito pa iniintay-intay kahit mga kabataan, gusto nila pong magbigay dito. Kakatuwa nga po sa kanilang murang edad ay nais nilang mag-invest sa kaharian ng Diyos. Nais nilang magtanim sa kaharian ng Diyos. Nakakatuwa po, di po ba? Praise God. So sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Unang Timoteo chapter 6 verse 18. So, dapat daw po marunong tayong gumawa ng mabuti. No? Dahil sa blessing ng Panginoon, hindi lang para sa atin yan. I-share po natin ang blessing na yan. Pass on the blessing. Amen. Praise God. So, pwede po tayong magbigay sa ating online giving, generous giving sa pamamagitan po ng online giving sa sa China Bank. Pwede kayong tumuloy dun sa China Bank. Hanapin nyo lang po yung the Minister of JCSGO. Ang number po natin doon, ang account natin is 113000005605. Salamat po. Ganoon din po sa Metrobank, meron din po tayong account dyan, the Minister of JCSGO. Ang number po natin is 473-3473-738326. Thank you din po. Okay, ganun din po sa Union Bank, the Minister of JCSGO 000-1500-28-404. Marami pong merinyas nagbibigay dyan sa Union Bank. Thank you po sa inyo. Ganun na rin, Lord, ang pinaka-popular na way of giving. Nagpapasalamat tayo sa Lord kasi sukat akalain marami palang gustong mag-invest at mag-involve sa ating gawain na ito. No? Wala po tayong amount na sinasabi. Hindi naman ito tithes ninyo, ito ay offering lang po para sa gawain na malaking gawain na ito sa ating internet. Sa GCash, pwede po kayo magbigay doon. Generous giving through GCash. Gary Tolentino, yung ating pong isa sa ating mga accountants. No? Pero itong account na to, diretso po ito sa Thursday celebration at Sunday celebration kung nagbibigay kayo pag Sunday. Ang number po sa GCash ng generous giving ay 0915-064-7446. Ulitin ko po sa GCash 0915-067-4744. Amen. So maraming salamat sa inyo. Papasalamat tayo sa Panginoon na kayo yung mga partners natin sa gawaing ito. Malawak na po ang gawaing ito and we thank you na nandiyan kayo, nakaantabay kayo, sumusuporta kayo. 3 years na po tayong nagbo-broadcast over cyberspace. Marami na po tayong na-reach out na mga tao. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos for this opportunity and this privilege to bring forth yung kanyang salita at makatulong na lalong-lalo na sa emotional strength ng mga tao. Yung mawala yung mga pangamba at takot sa kanila. Salamat po sa inyo. So, bumabati po kami sa lahat ng sumusubaybay ngayon, di ba? From regions, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, 6, 7, and 12. Okay? So, thank you po sa pagsubaybay nyo. Yung ating pong mga sumusubaybay sa region, sa Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, sa Central Church, naririto po rin sila, and sa global families po natin. Thank you. Marami po salamat. Although malayo kayo, pero nakaka-connect tayo sa cyberspace, sa internet. Pwede po bang i-like ninyo kung nagustuhan niyo ang ating programa ngayon. At next ay i-share ninyo sa mga kamag-anak niyo, mga kilala niyo, kaibigan ninyo. And especially to subscribe. Mag-subscribe po tayo para meron po kayong masasabihan kayo kung may program na dadating. Again, maraming salamat. Salamat din po sa mga prayers ninyo sa aking pagdalaw sa Bahrain. At salamat sa anniversary po nila. At napakabuti po ng ating Panginoon. So magkita-kita muli po tayo sa darating na Huwebes. And of course, sa Sunday, magpunta po kayo. May speaker po tayo si Pastora Gina Sanchez from Germany. I think ng last Sunday pala yon. Okay, so tuloy-tuloy po ang ating
paglalahad ng mabuting balita at pakikinig ng mabuting balita. Patuloy rin po nating panalangin ng Israel. Huwag niyo pong kalimutan yung panalangin sa pagkain, di ba? Na isama po natin ang Israel sa hapagkainan. Malaki po ang magagawang prayers sa pagliligtas po sa Israel, lalo na sa mga panahong ito. Takot na rin po sila, lalo na yung mga bata siguro sa kanila. So, sumama po tayo sa mga prayer groups or care groups na manalangin para sa bansang Israel. Thank you, Lord. So, ang panalangin sa hapagkainan, ito po ay kinakampanya natin every day, 3 times a day tayo kumakain, iba 6 times. Every time nakakain kayo, alalahanin ninyo ang Israel. Maraming salamat po sa iyo. Of course, lalahanin niyo na rin ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Lahat po ng mga OFWs na kasama po natin ngayon. God bless you po. At tayo po ay magsasara na sa panalangin. Thank you, Lord. Amen. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Yes, Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, maraming salamat, Lord. Pinagtipon-tipon mo kami sa panahong ito, Lord. Salamat, Lord. Sinabi mo, Lord, huwag kaming matakot, Panginoon. Ang mundo ay punong-puno na ng takot. Kaya ang church, Panginoon, ay mamamayagpag, Panginoon, sa pagtitiwala sa iyo. Kaya mo magtiwala kami sa iyo sa bawat punto ng aming buhay, sa bawat panahon ng aming buhay. Maraming salamat po, Lord, sa iyong pag-iibig, sa iyong paggabay sa amin. Thank you, Lord. Bless mo, Lord, lahat ng pamilya na kasama namin ngayon, ang mga negosyante, kabataan, mga senior citizens, mga couples, Lord, mga young adults namin, the young people, Panginoon, Lord, ang mga nagsisilbi sa church, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, Lord. And we give you the honor, the praise, and the glory in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. So, magkikita ulit tayo sa susunod. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkat buhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon. Hindi papipigil sa pagsamba, galang sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Jesus, wala nang iba. Hindi papipigil sa pagsamba, galang sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galang sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya.
tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat o Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat o Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba,